Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. 5 testigo, hindi na ipinresente ng prosekusyon dahil umano sa pag-uulit sa paglilitis. Binigyang diin ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na nagpasya ang prosekusyon na huwag nang ipresenta ang 5 testigo, dahil hindi na umano kailangan ang kanilang testimonya at maaari lamang itong magresulta sa pag-uulit sa paglilitis. Ayon kay Luistro, ito ang tinutukoy na surplus age, kalabisan, redundancy, o lack of necessity, kung saan wala nang maidudulot na bagong impormasyon ang karagdagang presentasyon. May I just give emphasis dun sa dahilan na na-point out ni Attorney Kapunan kahapon, no? Tatlong mahahalagang salita ang binitawan niya kahapon sa kanyang manifestation. Surplus age, kalabisan, redundancy, paulit-ulit, lack of necessity, hindi na kailangan. And this represents the reason why we withdrew some of the names or 5 names from the list of prosecution witnesses. And I reiterated that in my manifestation because indeed, kapag nakita mo na hindi na kailangan, kalabisan na at paulit-ulit na, like what she said, we should know when to stop. Samantala, 2 persons of interest sa pagpatay sa American marine biologist sa Negros Oriental, di pa itinuturing na sospek. Nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa itinuturing na sospek ang 2 persons of interest sa kaso ng pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Acting PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, nakadepende pa kasi sa nagpapatuloy na investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group, kung ano ang magiging kapalaran ng 2 POI. Una rito, inihayag ni SITG Head at Negros Oriental Police Provincial Director Police Colonel Timmar Alam, na kanilang inilagay bilang POI ang kinakasama ni Carpenter at kapatid nito. Ito'y dahil sa ilang impormasyon na kinailangan nilang beripikahin, bunsod ng ilang pagbabago sa salaysay ng mga ito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.